Si Kristo'y nabuhay, siya ang ating kaliwanagan. Mga kapatid, alam naman natin na ang kadiliman ay simbolo ng kasalanan, ng walang alam, at ng ating pagkaligali sa mga bagay-bagay at karanasan sa buhay. Ngunit, ang kadilimang ito ay binigyan ng liwanag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal, ang pag-ibig niyang nagkatawang tao, ang pag-ibig niyang siyang karunungan na nagbibigay sa atin ng ilaw upang makita natin kung gaano kadakila ang kanyang pagmamahal at ang kanyang pagnanais na muli ang tao'y mamuhay sa kaliwanagan. Si Jesus ay ang pag-ibig at karunungan ng Diyos na nagkatawang tao. Si Jesus na nag-alay ng kanyang buhay para sa ating lahat. Sa kanyang kamatayan sa krus, nang sinabi niya ay naganap na. Ibig sabihin, natupad na ang kanyang ang kagustuhan, ang kanyang ama. Natupad na ang kung anong kagustuhan ng Diyos para sa ating lahat. Na mula sa kadiliman, tayo mamuhay sa kaliwanagan, sa pag-ibig na inalay ng kanyang pinakamamahal na anak doon sa krus. Natupad na at nagkaroon ng katotohanan at katuturan ang pangakong pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pag-aalay sa krus. Pinuksat niya at hindi na binigyan ng karapatan ang kadiliman sa ating pagkatao. At upang sa krus na iyon, mabigyan tayo ng buhay. Buhay na puno ng pag-asa. Dahil alam natin na ipinangako ng ating Panginoong Jesucristo na hindi magwawakas ang kanyang buhay sa krus. Ngunit mula sa krus, magkakaroon tayo ng pag-asa na siya muling mabuhay dahil ang kanyang kamatay pintuan lamang para sa atin na magkaroon ng pagkakataon na muling makabalik sa puso't pagmamahal ng Diyos. Kaya mga kapatid, ating ipahayag ang misteryo paskwal ng ating Panginoong Jesucristo sa araw-araw nating pagsasabuhay sa mabuting balitang ibinigay sa atin upang ito'y ating maging misyon. Hindi lamang sa pagpapahayag sa pamamagitan ng ating salita, kundi pati na sa gawa. Ang ibig kong sabihin ay tayo naway maging katulad ng ating Panginoong Yesus na maging ilaw para sa isa't isa. Mga kapatid, binigyan tayo ng karunungan upang ito'y maging tanglaw sa ating araw-araw na pamumuhay. Meron na tayong alam sa kung ano ang ating paniniwalaan. Meron na tayong alam kung ano ang dapat nating bigyang laan sa araw-araw nating pamumuhay. At ito ang pagsasabuhay sa pagmamahal ng Diyos para sa isa't isa sa atin na ipinaranas sa atin ng ating Panginoong Jesucristo na mula sa kanyang papakasakit, pagkamatay sa krus, ngunit siya'y muling nabuhay upang ang buhay na ito ang siyang ating maging kabanalan. Totoo, mga kapatid, mahirap
paniwalaan kung ito'y hindi man natin nakita sa sarili nating mga mata. Ngunit ang pananampalataya ay isang biyaya na binigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng binyag na ating natanggap mula sa ating Panginoong Jesucristo. Ipinahayag na sa pamamagitan ng binyag na ito, tayo ay namatay kasama ni Kristo. Ngunit tayo'y muling nabuhay mula sa kanyang muling pagkabuhay. At dahil dito, tayo'y naging buhay para sa mga kapatid nating nawawalan ng pag-asa. Tayo'y buhay para sa mga taong nawawalan na ng liwanag sa mundong ito. Tayo'y buhay para sa ating mga kapatid na para bang hindi na nakakabangon mula sa kamalian at kasalanan. Maging tayo naway katotohanan. Maging tayo naway ang karunungan ng ating Panginoong Jesucristo, na kung saan ang karunungan ito ay ipinadarama sa atin sa pamagitan ng kanyang dakilang abat-awa para sa ating lahat. At dahil dito, araw-araw natin matitikman ang kagandahan ng kalooban ng Diyos para sa isa't isa sa atin. Tayo ay binibigyan niya ng pagkakataon na sa ating paglalakbay sa pamagitan ng ating pananampalataya patungo sa kaharian niya at ipinangakong buhay na walang hanggan, binibigyan niya tayo ng kanyang banal na Eucharistia. Kaya tayo ay tinawag upang sa araw-araw nating pamumuhay, meron tayong pusong puno ng pasasalamat at galak dahil ibinigay ng Diyos sa atin sa pamagitan ng kanyang pinakamamahal na anak ang pagkain ng galing sa langit. Ang pagkain sinabi sa ating Panginoon na kanyang katawan at dugo na siyang ating iinumin upang magkaroon tayo ng lakas at maging masigasig tayo sa pagpapahayag ng ating pananampalataya sa lahat ng sulok sa mundo na ating tinitirhan. Kaya sa araw na ito, maging pagpapala sa atin dahil tayo ay binigyan ng liwanag ng Diyos. Si Kristo na siyang ating ilaw, na si Kristong ating Panginoon, nagbigay sa atin ng kanyang Espiritu upang manahan sa atin at sa pamagitan ng Espiritong Banal na nanahan sa atin, tayo magkakaroon ng katotohanan sa ating pananalita at sa ating gawa. Mula sa Eucharistia, na kung saan ibinigay sa atin ang pagkaing nagbibigay ng buhay na walang hanggan, ating maranasan kung paano ang Diyos sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu magpaparanas sa atin sa kadakilaan ng pagmamahal at pag-ibig ng kanyang pinakamamahal na anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, ito ang araw na ginawa ng Diyos para sa ating lahat. Ito ang araw na kung saan puno tayo ng biyaya at pagpapala ng Diyos. Ito ang araw na ibinigay ng Diyos sa atin, ang buhay. Buhay na walang hanggan na atin nang isinasabuhay habang tayo nandito sa lupa. Ngunit sa paglalakbay natin patungo sa kanyang kaharian, naranasan natin unti-unti ang buhay na walang hanggan. Tayo'y naging kaisa ng Diyos sa pamagitan ng pananampalatayang ating natanggap mula sa ating binyahan. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, naging kaisa tayo ng Diyos sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritong nagbuklod-buklod sa atin upang maging kaisa ang lahat ng mga banal at anghel sa kalangitan, upang sa araw na ito tayo ay puno ng kapayapaan at kagalakan
At sa araw na ito, ang buong simbahan ay nagsaya at nagdiwa dahil ipinagdiriwang natin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristong siyang ugat ng ating pananampalataya. Naway, sa paglabas natin sa simbahan ito, pagkatapos ng pagdiriwang, tayo maging ilaw para sa bawat isa. Amen.